Amen. Praise God po sa buhay po ng ating music ministry. Salamat po sa pag-lead sa awitin para po sa ating Panginoon. Good morning. Okay, how are you today? Fine. Ayun, yun ang madalas sagutin, no? Lakas makakinder. I'm fine. Ano po ba yung ibang pwedeng isagot pagka may nagtanong, kumusta ka? Ayun, yun ang mas magandang sagot. Mabuti po dahil ang Diyos natin ay mabuti. So bago po tayo magsimula, of course, we acknowledge the presence of our God. And syempre sa ating mga kapatiran, pakitignan nga ang kaliwat kanan. Ayan, sige. At syempre, wina-welcome rin natin ngayon ang ating mga kapatiran na dire-diretso sa pagdalo. At meron po tayong bagong makasama ngayon, si Brother Raver Christian. Chris, ang kanyang palayaw. Ayan, welcome Brother Chris. Salamat sa Panginoon na dinako ka sa ating iglesia. Nawa ay maramdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon. Okay po. So, again, I acknowledge it as a great opportunity na mag-exhort sa ating kapatiran, no? So, bago po yon, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila. Salamat Panginoon sa buong linggong proteksyon, sa bawat oras at sandali na kami ay sinamahan mo, Father God. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na maggabay sa amin ngayong oras na to, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Lord, we acknowledge that you are the source of wisdom, you are the source of guidance. Lord, marami kang pagtuturo na gagawin sa amin in all aspects of our lives. Practical application ng mga katuruan na nagmumula sa iyo. And Lord, we humbly seek the guidance of your Holy Spirit, Father God. Speak on my behalf. Lord, kayo po, ang banal na Espiritu mo, ang siyang manguna sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. And Lord, katagpuin niyo po kami, ibukas ang aming puso't isipan upang maging handa kami na makinig, tanggapin ang iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri at parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, ayan. So, ang atin pong pag-uusapan o pag-aaralan ngayon ay eto. Yan, may caution. Caution, comfort zone. Familiar tayo sa comfort zone? Di ba? Pagka nasa comfort zone ka, ano yung pakiramdam? Relax, chill-chill lang, no? Pero may caution pala dyan. Meron palang paalala na hindi tayo dapat nananatili sa ating comfort zone. Pansinin natin, parang may titulo yung upuan, ano? Parang pagpasok natin ng upuan, parang automatic gina-guide na tayo dun sa lugar na yon, no? Parang automatic na dun tayo nauupo, no? There's no ano naman po diyan kasi nga mas madali ngang makilala ay hindi naka-attend si brother and sister gano'n, kumusta kaya, no? Pero minsan maganda rin na makalipat-lipat tayo ng upuan and makatabi naman natin yung ating ibang mga kapatiran. Okay. Now, let's tackle a little bit, mag-oversight tayo or magkaroon tayo ng bird's eye view. Ano ba itong comfort zone na yan? Now, what are the things that gives us comfort? Okay, so these are the things that comfort us. Yan, number 1 sa listahan, ayon sa survey ng Family Feud, ay ang comfort room. No? Kaya ang mga comfort rooms ay talagang Instagrammable. Di ba, pagka nagpunta ka ron, ako, pansinin mo, pagka bago sa lugar, comfort room ang unang pinupuntahan. Pag nag-staycation ka, ang i-check ay yung comfort room. No? Because it is one of the essentials na sa atin, no? Because we have to relieve ourselves there. So, siyempre, gusto naman natin ay komportable. At sabi nga, ang pinakamalinis na parte ng bahay natin ay dalawa. Kusina at yung ating comfort room. Di bali na yung sala, makalat kung may anak ka, kapatid ka na maliliit pa, nagkakalat-kalat doon, kaya pa yun, mapapalampas pa yun. But the comfort room and the kusina, hindi siya dapat nako-compromise na marumi. Pero actually, meron pong pag-aaral sa DepEd, no? Parang naibaba yun, hindi ko lang alam kung
ano pa ngayon, yung comfort room ay hindi siya gano'n na ini-encourage. We are encouraged to use toilet, yan, restroom, kasi during the Japanese era, di ba, yung comfort women. So parang inaano yon, parang binubura na yung comfort room ay masyadong related sa comfort women. Alam naman natin na masyadong naabuso ang mga kababaihan during the Japanese era, and that was way back na matagal na po. Another thing that gives us comfort, ayan, nako, yung pagka-stress ka. Yan, stress eating, yung mga comfort food. Pero pansinin natin, ano ba yung mga nasa picture nangingitin, yung katinginan pa, yun, naku, kakakain ko lang ng ice cream. Yan, diba? So pansinin natin, ang sarap niya sa umpisa. Pero pag nasanay tayo ng nasanay, naging komportable tayo sa pagkain ng mga iyan, ang product sa ating health. Di po ba? Yung ating blood sugar, ayan, hindi lang, dapat yun na lang ating mga words, ang sweet, wag nang sumasabay yung ating blood sugar, no? Sa pag-spike. Okay, so yan po. Pagka hindi tayo maingat, so of course in moderation, pwede naman yan to give us comfort food nga no? And then, another thing that gives us comfort, these are just some few, no? Yan, yung sa bedroom mo, di ba? Lalo na kung nasa sub-zero yung aircon mo, parang andain mong pambayad sa kuryente. So, yung comforter, yan yung kapiling mo, tsaka yung iyong kumot. Kaya lang, may stress ka naman pagka naglalaba. Mas mabigat pa sa'yo yung comforter. Buti na lang ngayon, meron ng mga laundry, no? No, doon na lang natin dadalhin. Okay, so those are the things that gives us comfort. Now, what is the Bible verse that we are going to study for today? So, ito po ay galing sa book of Zephaniah, Sophonias 1:12. Maaari ko po ba kayong anyayahang tumayo at sabay-sabay po nating basahin at magbigay galang sa salita ng Diyos. Okay po, sabay-sabay po tayo. Sophonias 1:12. At mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may mga ilawan. At aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak na nangagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. English version, I will search with lanterns in Jerusalem's darkest corners to punish those who sit complacent in their sins. They think the Lord will do nothing to them, either good and bad. Panginoon po ang magpala sa kanyang mga salita. Maaari na pong maupo. Okay, brief overview po ng aklat ni Sophonias. Ito po ay nasa lumang tipan at maiksi lang siya. No, 3 chapters lang. At si Propeta Sophonias ay propetang nangaral noong panahon ni Josias, hari ng Juda, and his name is Yahweh has hidden or protected. Yun po yung kahulugan ng Sophonias. And he is one of the 12 minor prophets. Okay. Now, ano nga po yung title natin? Caution, Comfort Zone. Ano ba yung mga associated sa comfort zone? No? So, yung complacent, no? And then, pag sinabi natin complacent, kampante ka, no? And nalulugod ka sa iyong sarili. So, yan pala yung mga danger signs na pagka masyado tayong komportable, no? Masyado na tayong nagiging complacent, no? Balikan ko po yung sa text. Ayan. Binanggit po dyan, may word na complacent in red letters. So, yun, dun po tayo mag-aaral. Okay. So, what is a characteristic trait ng pagiging complacent? The character trait, complacent, refers to a state of being satisfied with one's achievements or situation to the point of becoming lazy or unambitious. Pagka complacent tayo, sumusunod na yung nagiging katamaran at okay ka na, no? Ayaw mo nang mag-grow. Ayaw mo nang umalis sa iyong comfort zone. A complacent character is one who is
content with the status quo and is unwilling to put in the effort to improve or strive for something better. This trait can often lead to a lack of motivation and a reluctance to take risks, which can be detrimental to personal growth and success. Siyempre lahat tayo, hindi po pwede na mananatili kang maliit. Diba? Lumalaki tayo, nag-grow. Pagka tayo ay nag-aaral, hindi tayo complacent sa ating pag-aaral. Pag tayo ay nagkatrabaho, hindi tayo complacent sa ating trabaho. No? We accept the change. We adapt to the changes. No? So sabi po, ang pagiging complacent ay kaiba sa pagiging kontento. Kaiba po siya. Hindi, pagka-complacent ka, hindi ka satisfied na yun. No, kontento ka na sa kung ano yung naroon. Magkaiba po sila. Okay. Yan. Pagka sobra ka naging kontento, yun, maaaring ang downside, ma-fall ka sa side ng pagiging complacent. At dahil nga complacent ka, nasanay ka na sa iyong comfort zone. So, iingatan po natin yan. Kasi not only our physical attributes ang nagiging complacent, even our spiritual aspects of our lives ay nagiging complacent tayo. Now, okay, so let's understand complacency. No? Okay. Nga pala, yun pong comfortable ay dalawa ang pag-pronounce eh. Tina-accept siya as comfortable, ina-accept rin po siya as comfortable. So kung saan po kayo komportable, yun ang sabihin ninyo. Yun po ninyo siya i-pronounce kung comfortable or comfortable. Now, let's understand complacency. Una po ay overconfidence. Overconfidence in Tagalog will result to letter Y. Ano yon? Yabang. Ayan. Ano ba mga example ng mga overconfident na tao? Okay, so, yung isang batang mag-aaral ay hindi na siya nag-aaral. No? Kasi pakiramdam niya, alam ko na yan. Dahil namin na-encounter niya yung kinder. Ma'am, advance po yung anak ko. Alam na po niya lahat yung pinag-aaralan. Wow, overconfident. No? Because they believe they know everything. Yung driver, hindi siya nag-iingat. Walang suot na helmet, walang suot na protection gear. Kung mag-drive ay parang mauubusan ng karsada. Ayan, ano pwedeng mangyari? Ayun, ma-aksidente. Kasi naiisip niya, spare siya sa aksidente. Ingatan ako ni Lord. Ayun, so nagiging overconfident. Then, a leader who ignores warning and suggestions, thinking their plans are the best. So, careful rin po ang ating mga leaders, tayo na mga leader ng tahanan. Ingat rin po tayo, no? Baka akala lang natin, our plans are the best. So that is one characteristic of a complacent person. Masyado siyang overconfident. Another one is stagnation. From the word stagnant. Diba? Okay, being inactive, dull for a long time, which results to lack of improvement. Di po ba yung mga kanal, yung stagnant water sa kanal, ano yung nabubuhay sa kanya? Hindi lang basta lamok. Yung lamok na may dalang dengue. Kasi hindi gumagalaw. So, safe yung kanyang mga itlog doon. So, akala natin stagnant water, malinis, pero hindi. So, may danger ang pagiging stagnant. Even the Dead Sea, di ba? Kaya siya naging Dead Sea eh. Stagnant siya. Hindi siya nagfo-flow. So, na-accept niya. Tapos, hanggang sobrang stagnant, naging poisonous na yung kanyang water. So, danger zone rin pala yan. Pagiging stagnant natin. And then, lack of awareness. On personal aspect, akala natin, hindi nakakasakit yung ating words, yung ating action. No? Wala kang pake. Care Bear. Pakialam ko ba? Ay, ganito ako magsalita eh. Di, tanggapin na lang nila. Okay na yon. Then, social. So, wala kang pakialam. No? Mayroon nang dumating na bago. Dadalawa pa lang kayo rito sa loob. Di ka man lang nag-hi and goodbye sa iyong kasama. Di man lang di man lang kawayan. So, wala kang pakialam. No? And then, spiritual, failing to see one's need for God
or the impact of sin. Ala ka ng pakialam. Hindi ka na aware na yun palang ginagawa mo ay hindi na pala nakakalugod sa Panginoon. Now, so, as we understand complacency, ano naman yung mga signs of complacency, no? The first one of the signs is reduced effort. Ito yung sinasabing, kilala niyo si Grace Tan Felix? Di ba pag nagluluto siya, kakatok. Sabi niya, okay na to. Sa pagluluto, ano niya yun pang-catch niya, pang-engage. Pero sa buhay natin, hindi pwedeng okay na to. No? Hindi po pwede ang pwede na. Dapat, pwedeng-pwede. Give your best. No, kahit ano yung ginagawa, gawin yung best. Welder, maging best welder. Cantiner, maging best cantiner. Dishwasher, maging best dishwasher. Wala kang palalampasin na sulok. No? OFW, be the best OFW. So, don't settle for the bare minimum. Kung ito yung standard, ito ka. Mas mababa ka pa rin sa standard. Bare minimum ka lang. So, parang ang trabaho, ang ginagawa ay, okay na yan. Sige, pwede na yan. Di ba, with the situation sa news, di ba? Bakit nga ba ganun ang nagiging situation ng mga flood control? Baka complacent. Complacent yung mga dinaraanan. Complacent ang mga taong nag-inspect, no? Okay na yan, nayari na pala. Thinking, okay yung mga bakal, yun pala, hindi masyado. No? So, that is one of the results of being complacent. No? Reduce effort Wala nang gusto. Okay na, kumita na ako. Nakita ko na yung tinrabaho ko ngayong araw na to. I've earned my salary. So, okay na yun. So, hindi po mainam. Another sign of complacency is resistance to change, pagbabago. Meron ba rito nag-aaral sa public school? Ayan, may kinakanta kayo, yung himno ng Pilipinas. Anong pamagat? Panahon ng pagbabago. No? Nasa panahon po tayo ng pagbabago at even hindi pa po regime ng ating Pangulo, laging may pagbabago. Dahil ito lang ang constant. Sino nga kumanta nung palagi? Ronnie Yang ba yun? Hindi. Iniba ko na. Ayun. So, yung palagi, hindi siya yung constant. Ang palagi, yung pagbabago sa buhay natin, araw-araw. Hindi magi-strike ang kamay ng oras na pabalik. No? Forward siya. Maaaring daanan niya yung 12 o'clock, pero ibang araw. No? So, change is the only constant in this world. At pag hindi po tayo sumama, hindi tayo nag-adapt sa change, tayo ang kawawa. Hindi tayo mag-grow. Another one is missed opportunity. Hindi po ito yung mga missed universe, missed understanding, missed world. Hindi po yun, no? Missed opportunity. There was a chance. Ngayon, no action was taken. May chance ka na Hindi ka kumilos. So, lumampas. The moment passed. So, what will happen? You may have regret. No? So, ino-offer sa'yo itong trabaho na to. Ito po, ang bagong area mo. So, may chance na Sabi, naku, igagrab ko ba yun? Pagka ginrab ko yun, ang biyahe ko lang parang 25 minutes. So, na-miss mo yung opportunity kasi pala, dun sa bagong line of work, maaari na tamang 25 minutes ang biyahe mo, madadagdagan ng another 25 minutes ang biyahe, pero the promotion ay naroroon, no? So, maraming mga pagkakataon that we miss opportunities. Okay na nga yun. Pero sa sa loob ng puso mo, nandoon yung sayang. Pero hindi mo na siya mababalik. Next one, neglecting relationships. No?
Pagka tayo ay masyadong complacent bilang mga magulang sa ating mga anak, lalaki rin yan. Matuturuan naman yun ng ate niya, ng kuya niya. Complacent tayo. Kasi ang dami nating kalaban sa pagpapalaki ng ating mga anak. Kung sa loob ng inyong tahanan ay nadidil mo ang kanyang discipline, what if paglabas niya ng pintuan nyo? Na ang daming peer pressure, ang dami ngayon ng kanyang mga makakasalamuhang mga kabataan, kung complacent ka at hindi mo siya nababad sa panalangin, hindi mo siya nag-guide, he might fall into danger. Baka masama siya sa hindi maayos na barkada. Now, lack of communication. Not excited to be acquainted with new attendees or new members sa church o sa family na lang. No? Yung complacent na kayo, yung pagdating nyo, kung pareho kayo nagtatrabaho, aalis ka nang natutulog pa yung anak mo at yung asawa mo. Darating ka nang tulog na ang asawa mo at ang anak mo. So, nagiging, routine. O, komportable ka na ron. Comfort zone mo na yon. Okay na yon. Ganun talaga eh. Siguro may pagkakataon naman na magkakita kami. No? So, we are being neglectful of the relationships that we have. May katabing kapamilya, pakikalabit ka, pakitapik, pakibulungan, kumusta ka? Ayan, baka kasi ngayon na lang uli kayo nagkatinginan, at saka nagkahuntahan. O yung kapatid natin sa pananampalataya, pakitanong, kumusta ka? Ayan, kakikita lang natin kanina. No, yung gaganon. Okay, another one is spiritual peril. Ang peril po ay panganib. No? Pagka complacent tayo, especially na parang, ay okay na, naka-attend na ako ng church, okay na yun. Sa linggo na lang uli. No? Yung temptation nandiyan, lagi-lagi. Hindi tayo aware. No? And then, we should not be complacent with our relationship with our God. Hindi sapat na kilala mo lang siya sa pangalan. Hindi sapat na alam mo lang na, si Jesus yung napako sa krus. Hindi po pwede yun. Don't be complacent. Huwag kang kampante na ganun lang. So, have a deeper relationship with our Lord. Bakit? Because complacency is not a safe place for Christians. So sabi rito sa illustration, follow me, this way is always safe. Always daw. Dito na lang tayo, safe lang. O konting oras lang. O tapos, o konting basa, o konting fellowship, okay na yun. No? But, being complacent as a Christian is not a safe place for us. So, balik po ako doon sa text nung binasa natin kanina, yung sa Sophonias. The people of Judah believed that God was not involved in the lives of His people. Ganun sila ka-complacent. May Diyos nga, hindi naman niya tayo gagawa ng masama. Hindi rin niya tayo gagawin ng mabuti. So, okay, tayo na lang. So, parang ganun. Ganun sila ka-complacent. And they also believe that God wouldn't punish their sin. Diba? Ganun sila kakampante. Na, sa panahon ngayon, we always hear, and it's the truth, diba? Jesus is coming soon. So kung complacent tayo, kung tayo masyadong kampante, and we are not growing spiritually, baka akala natin matatag ang ating pananampalataya. Pero the truth is, hindi po pala. Sabi po, God allows people to make their own choices and we have His Word to go by for proper instruction. So sabi po sa 1 Corinthians 10:23, malaya akong gumawa ng anuman. Totoo naman, malaya ka. Ngunit hindi lahat ay nakabubuti. So maging paalala. Pwede mo naman talagang gawin lahat. Yun nga, relate natin. Di ba yung freedom of speech? Pwede mo talagang sabihin naman. Lahat ng gusto mo, may freedom ka nga eh. Pero hindi lahat ng freedom na yon ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong.
No? And then, there are consequences to poor decisions and there are rewards for good decisions. Making a mistake and repenting is a good decision. Again, making a mistake and repenting is a good decision. Pero may catch, making a mistake. Baka yun ang maalala natin. Yung making a mistake, repenting tayo. No, have our steady relationship with our God. Have a strong foundation of relationship with our God. Pero sabi rin kasi, habitually making mistake and not caring about the aftermath and damage it's causing is a bad decision. Yung angina, nakakagawa ka ng kasalanan and nagre-repent. Pero kung habitual at nasanay ka na, naging comfort zone mo na, that is a bad decision. Using God's grace as an excuse to do wrong is not right, nor is it biblical. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi natin lisensya para lagi nang magkasala. O sabi naman sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us of all our iniquities. Hindi pwede yun ang life verse mo. At ang gagawin mo na ay magkasala na magkasala 24/7. Kasi meron kang pinangahawakang pangako. Hindi po ganun. It is not an excuse to do wrong. But the grace of God is forgiveness of sins and not a license to sin. Pakilinawin natin ha. The grace of God is forgiveness of sins, not a license to sin. No, hindi po yan como nakilala mo na ang Panginoon at alam mo na mapagpatawad, mahabagi ng Panginoon ay pwede ka nang gumawa ng mga kasalanan. He has your best interest in mind and desires to see you blessed beyond measure. Yan kasi yung plano ng Panginoon, no? Pero may proseso, no? Kaya nga pagka naging complacent tayo, baka hindi yung plano ng Diyos, the best plans of God for us, the best interest of God for us ay hindi natin maabot kasi naputol. Kasi naging complacent tayo, naging kampante tayo, hindi tayo nag-move forward. Now, there are cited spiritual complacency in the Bible. Una is yung lukewarm faith sa Church of Laodicea. No? So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to vomit you out of my mouth. Sabi sa Revelations 3:16. No? Na ayaw po ng Panginoon na lukewarm. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Yung, ano ba yung estado mo? No? Parang nakagitna, neutral, very neutral, no? Mas maganda na lagi po tayong mainit sa Panginoon. Another cited spiritual complacency is the foolish virgins. The parable of the 10 virgins illustrates the danger of complacency. The foolish virgins were shut out of the wedding feast because they lacked oil or the spiritual preparedness. No? Ang tagal nilang naghintay. So, siguro matagal pang darating. So, naging complacent sila, naging kampante. O baka mga matagal pa. Tara muna, pahinga muna tayo, chismisan muna tayo, huwag muna tayong magbantay. No? They lacked vigilance. So, hindi sila naging mapagmatyag. Andun po yan sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Another cited complacency in the Bible ay nasa Proverbs 1:32, for the waywardness of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. The destructive nature of spiritual apathy. Apathy is kawalan ng interes. Wala ka ng interes sa iyong buhay spiritual, no? So, that is dangerous. Okay, so moving on, what are the dangers of spiritual complacency? Una is vulnerability to temptation. A complacent spiritual state makes believers more susceptible to sin and spiritual attack. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal at umaaligid na naghahanap ng malalapa. No?
So we are very vulnerable to temptation. Sabi ko nga po sa inyo, yung ating mga anak, oras na lumabas ng pinto iyan, hindi na natin alam ano ba yung kanilang exposure. Gaano ba ka-dangerous yung exposure nila. No? Next. Diminished witness. A lack of spiritual fervor can reduce a believer's ability to reflect God's light to the world. Bilang mga Kristiyano, tayo po ang bearer. Tayo po ang witness ng Panginoon. Our life is a living testimony. No? More than reading the Bible, ikaw yung patotoo. No? Nakikita, sabi sa Biblia, ganito, nakikita ko sa buhay ng kapatid. Oo nga, totoo yung pangako ni Lord kasi nakikita ko dito sa pamilya ng aking kapatid sa pananampalataya. Another danger of spiritual complacency is spiritual darkness. A spiritually complacent heart can become darkened, leading to corrupt thought, decisions, and failure to truly worship. A spiritually complacent heart can become darkened. Tumitigas na yung puso mo, no? And leading to corrupt thoughts. No? Yung atin pong isipan ay hindi na naaayon sa or nakalulugod sa ating Panginoon. No? And spiritual attack. Kaya ang dali mong ma-fall, ang dali mong maging sad. Nagkakaroon ka ng spiritual affective disorder. Now, ano naman ang gagawin natin? How can we overcome complacency? Kasi nga hindi tayo pwedeng nananatili lang na complacent. So we have to be overcomers. Sabi nga po nung message ni Pastora Glo nung last Sunday, overcomers po tayo. Now, what are we going to do? Cultivate fervency. Fervent. Sabi po sa Romans 12 verse 11, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So, yung thoughts natin, yung actions natin, ay i-divert po natin sa mga gawaing spiritual. Another one, sa James 5:16, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. No, fervent prayer, hindi mo pinagsasawaan, consistent. Hindi ka complacent, consistent, no? Para sa Panginoon. Another thing, para po maging overcomer tayo ng complacency, practice vigilance and discipline. Mark 13 verse 33 says, keep watch because you do not know when the day or hour will come. So, vigilant tayo. No? And then, kayo ay mag-ingat, magpuyat at manalangin sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang panahon. Hindi lang yung may mga certain occasions o certain na marubdob tayong nananalangin, yung may urgent need. Hindi lang po tayo dapat ganun ka-vigilant or ganun ka-fervent sa pananalangin. Sabi rin po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Katulad po nung kanina, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. No? At napaka-vulnerable po natin na maging biktima kung tayo po ay very complacent. And then, seek wisdom. No? Sabi po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Hindi po madamot ang Panginoon. Hihingin lang po natin. And of course, through reading the Bible, noon mas lumalalim po yung ating kaalaman. Reading books is not
bad, no? Kasi lalo na kung nag-aaral ka, of course, you have a lot of references. Pero let's take time na yung Bible po ay isa sa mga books na atin pong binabasa. Dahil po sa Tagalog, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. So seek wisdom, the wisdom from the Lord. No? And then sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. No? So, seek wisdom and rely on the Holy Spirit. John 14 verse 26, but the advocate of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and it will remind you of everything I have said to you. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangako ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. So, to wrap, cultivate fervency, practice vigilance, seek wisdom, rely on the Holy Spirit. So for our application, meron pa po pala, Galatians 5:25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. So hindi lang sapat na nakilala natin, ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, kundi magpapagay tayo at lalakad tayo sa gabay ng Espiritu Santo. So, for the conclusion, there is a call to action, no, for the complacency. So, una po, hold tightly without wavering in the hope we affirm. Ano yung action natin dyan? Hold. Hold tightly without wavering to the hope we affirm. We have hope in our God. Another one is trust God. Ano na naman yung action dyan? Trust. Magtiwala. No? Manampalataya, magtiwala. No, hindi natin ibibigay yung pagtitiwala natin sa tao because they will fail us eventually. But our God will never fail us. Then, think of ways to motivate others. Ano yung action dyan? Think. Kasi nga, hindi lang sarili mo ang iisipin mo. But you also have to think of others, of our brethren, to be motivated. No? Yung simpleng presensya mo, yung pagngiti mo, yung pakikipagkwentuhan, no, it can motivate our brothers and sisters. Yung kahit bago lang siya, meron palang fellowship, anyayahan mo, makipagkwentuhan ng maikli, kumustahin. That is a good motivation, no? Para magpatuloy. O yung ating mga kapatiran na nasa ministry, nakakapagod, napapagod rin sila. Ano ba yung simpleng tap on the shoulder o praise God sa buhay mo, na-bless ako dun sa awitan kanina. Ang ganda nung naging sharing natin during our last fellowship, no? Then, commit acts of love and good works. Commit, may commitment, no? At pagka may commitment, ginagawa. Hindi lang naiisip, hindi lang nakaplano, hindi lang nakasulat. May commitment ka na gawin at gagawin. Then, don't neglect meeting together. No? Dito siguro, mga pass tayo, super pass tayo kasi ang madalas tayo nagfe-fellowship. Pero, yun, let's take that fellowship an opportunity to commit na makagawa pa para sa Panginoon, no? Makapagbahagi pa, no? Hindi lang sa atin, hindi lang tayo-tayo. Baka nagiging complacent na tayo na lang grupo, no? Labas tayo ng ating comfort zone, no? Pasyal tayo sa ibang kapatiran. O kahit busy, bigyan ng time to. No po, pagka may nag-invite o mag-attend tayo. Okay po. And then encourage one another.
as Christians, tayo ay encourager na, no? Nakaka-encourage ang buhay natin. Madalas natin nasabi na encourage ako, na bless ako sa buhay mo, no? And that is all for the glory of our God, not for our own merit, no? Hindi po natin i-credit 'yon sa ating sarili, but all the glory should belong to our God. So, let's be cautious of the comfort zones. Let's not be complacent. Instead, let us call to action. God bless po sa bawat isa. Let's pray. Panginoon na makapangyarihan, salamat sa pagpapaalala mo na wag po kaming maging kampante sa aming buhay spiritual. O hindi man sa aming buhay spiritual, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Father God. Lord, salamat sa pagpapaalala mo na may mga maaari kaming gawin at magagawa namin ito sa tulong mo, Father God. Sa wisdom na nagmumula sa iyo, sa gabay ng iyong banal na spirito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming palaguin spiritually, patuloy mo kami na i-convict na mag-aral ng iyong mga salita, pataasin ang aming pananampalataya sa iyo, palalimin namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. And Lord, magamit mo ang aming buhay bilang magandang patotoo na nagbibigay kapurihan para sa iyo, Father God. Salamat sa buhay ng bawat isa. Lord, anuman po ang aming mga napag-aralan, dalangin po namin na ito ay maging baon namin sa aming pang-araw-araw na lakbayin sa buhay. Ang mga salita mo na amin pong narinig na pag-aralan at mapag-aaralan pa ay maging tanglaw ng aming buhay at maging gabay namin sa aming paglakad. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.